Pangalawa mga kapatid, nararapat sa isang alipin na palagiin niya ang pagpapaalala niya sa kamatayan. Nararapat sa isang tao na lagi sa kanyang puso ang pag-aalala niya sa kamatayan. Sapagkat the more na pinaparami natin yung pag-aalala natin sa kamatayan, ay nagkakaroon ng attachment ang puso natin na hindi tayo nakakalimot sa tunay na patutunguhan natin sa kabilang buhay. Tignan mo yung mga tao na palagi sa kanilang puso yung pag-aalala sa kamatayan. Hindi sila nakakalimot sa kabilang buhay. Kumpara doon sa mga tao na yun na wala na sa kanilang puso ang pag-aalala sa kamatayan, kung kaya't panay makamundong bagay lamang ang pumapasok sa kanilang puso. Panay makamundong bagay lang ang kanilang inaatupag dito sa mundo dahil wala na sa kanilang puso ang pag-aalala sa kamatayan. Isa ito sa sikreto upang paghahandaan ng isang Muslim, ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kamatayan ay sa pamamagitan ng pagpaparami niya ng pag-aalala sa kamatayan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dhikri hadimil lazat, ya'ni al-maut." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paramihin niyo ika ang pagpapaalala niyo, ang pag-aalala niyo sa pumuputol sa kasiyahan. Ibig sabihin ng pumuputol sa kasiyahan, yung kamatayan. Ipinagutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hindi tayo makalimot sa kabilang buhay. Palagiin natin sa puso natin, sa sarili natin, sa pamilya natin ang pagpapaalala sa kamatayan. Pagpapaalala sa sandali na yung kasiyahan, yung kagustuhan ng sarili natin ay puputulin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Ata'i ibn Abi Rabahin wa an Ibni Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibni Umar, isang araw sabi niya, kasama ko ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, faja'ahu rajulun minal ansar. At dumating ang isang lalaki, sabi ni Ibnu Umar, ang isang lalaki mula sa angkan ng Ansar. Dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam, fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, at siya ay nagsalam. Siya ay nagbati sa propeta sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, "Ya Rasulullah, ayyul mu'mini afdal?" At pagkatapos niya magbati sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Ya Rasulullah, sino ba sa mga mu'min, sa mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam?" Ibig sabihin, nagtatanong itong lalaki na ito mula sa angkan ng Ansar, "Ya Rasulullah, sino sa mga tao, sino sa mga mananampalataya ang pinakamainam kay Allah subhanahu wa ta'ala?" Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qal ahsanuhum khuluqan." Ang pinakamainam sa lahat ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga tao na mabuti ang kanilang pag-uugali sa kanilang kapwa. Nasa kanila yung mabuting pag-uugali sa kanilang kapwa. Qala fa ayyul mu'mini akyas. At muling nagtanong ang lalaki na ito, "Ya Rasulullah, sino naman sa mga tao ang pinakamatalino?" Masya Allah, napakagandang katanungan. Itinanong niya kung sino ang pinakamainam sa mga mananampalataya. Ngayon sabi niya, "Ya Rasulullah, sino naman sa mga mu'min, sa mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamatalino?" Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalino sa mga mananampalataya, aktharuhum lil mauti zikran. Ang pinakamatalino sa kanila ay silang mga tao na madalas sa kanilang sarili ang pag-aalala nila sa kamatayan. Subhanallah. Isa pala ito sa kahulugan ng pagiging matalino ng isang tao, mga kapatid. Hindi lang sa pamamagitan ng intellectual na katangian ng isang tao o kagalingan ng isang tao sa partikular na bagay. Kundi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalino sa mga mananampalataya ay dinadalasan nila ang pag-aalala nila sa kamatayan. Bukod dun sa pag-aalala nila sa kamatayan, sabi ng Rasulullah, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kung sino yung mga tao na pinakamahusay sa paghahanda nito pagkaraan nitong dumating. Anong dumating? Yung kamatayan. Ang pinakamatalinong mananampalataya ay marami sa kanya ang pag-aalala niya sa kamatayan. Pangalawa, ang isang mananampalataya na pinakamahusay siya pagdating sa paghahanda niya sa pagdating ng kanyang kamatayan.
Yun ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinakamatalino sa mga tao o sa mga mananampalataya, ang taong hindi nawawala sa kanyang puso ang pag-aalala niya sa kamatayan, sapagkat batid niya sa kanyang sarili na balang araw ay darating sa kanyang kamatayan, kung kaya't hindi niya hinahayaan na hindi na ito mapaghandaan. Pinaghandaan ito ng lubusan, pinagtatobatan niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagkakamali niya bilang pagbahagi ng kanyang paghahanda kay Allah subhanahu wa ta'ala.